Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is February 22, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy natin yung nasimulan nating series na tinatalakay sa linggong ito. At ang series na tinatalakay natin ngayon is yung Overcoming Fear with Faith. So, sa mundong ito, di naman natin naiiwasan na tamakin or magkaroon tayo ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay natin. Pero with faith of God is malalampasan natin to. Masusolusyonan natin to. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Joshua chapter 1 verse 9. Ang sabi dito is, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you whenever you go." Sa Tagalog, hindi ba kita inutusan kita? Ikaw ay nagpapalakas at nagpapakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlumpaypay, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay kasama mo kung saan ka man pumaroon. So yun lang naman, di ba? Meron tayong Diyos na kahit saan man tayo pumunta, basta nasa Kanya tayo, is huwag tayo matakot kasi andyan siya para gabayan tayo. I-guide, diba? Sa lahat ng mga gagawin natin. Asan man tayo pupunta? So, sa ating unang teaching, why should we become courageous leaders? At ang una is, God's vision will have God's provision. Yung Diyos, kung saan man niya tayo dinadala, kung saan man tayo paroon na blessing ni God, is meron siyang plano para sa atin. May plano siyang maganda na ipagkakalob sa atin, basta nasa Kanya lang tayo sa lahat ng pupuntahan natin. So sa ating pangalawa, God's commandment will have God's enablement. So yun, inuutusan tayo ni God kapag ito yung utos na sinusunod natin, kailangan wag tayo matakot kasi tutulungan tayo ni God. Bibigyan tayo ni God ng lakas para magawa ito, para masolusyonan ito. So sa ating pangatlo, God's fight will have God's might. So yun, kailangan makaisa tayo. Para nagkaisa tayo dun sa laban ni God na sinasabi God's fight is bibigyan tayo ni God ng kakayanan na malampasan, kalakasan na mapagtanggumpayan itong fight na sinasabi dito. So sa ating application, ang una dito is focus on God's vision and receive God's provision. Yung mata natin is kailangan i-focus natin yan kung saan tayo man dinadala ng ating Panginoon. Kasi yung gusto ni God is kailangan gugustuhin din natin yun. Yung mga gusto ni God na ipinagkakalob sa atin. Yun nga, pag ginusto natin yung gusto ni God, is yung provision is pagkakalob sa atin. Pagkakaloban tayo ng biyaya ng Panginoon. At protection, guidance, diba? Sa pangalawa, obey God's commandment and experience God's enablement. Yun, tayo sumunod dun sa Panginoon natin. Yun, madami ang utos ng Diyos. Yun, kumbaga yung mga utos ay yung dapat natin sundin kasi kailangan yun kailangan sundin ng Diyos para sa ating protection and sa blessing na tatanggap natin sa panahong natin, di ba, sa daming problema. Yan, kailangan nandun tayo pero pag once na yung problema at kasama natin si God, protektahan tayo niya. At sa last, pursue God's fight and win by God's might. So kailangan yung laban na mag-i-involve tayo is yung involvement na nandun tayo is yung laban ni God na kailangan pagkampayan natin to. So ayun, katapos na tayo sa ating talakayan ngayong araw, and naway may natutunan tayo sa ating panood, and
maraming salamat sa ating panonood, and God bless po sa ating lahat. And yun po, magandang araw po sa ating lahat, and God bless.